Oh my God! Samahan nyo kami sa aming mahigit 300 kilometrong biyahe ngayong araw. We rent here at M2R Motorbike Rentals. Ganda nito. Our tour organizer here is Boris Motorcycle Tour. Makikita nyo, halos lahat ng ginagamit ko na gear dito is from Moto Market, Philippines, guys. Anyway guys, sisimulan ko yung vlog na to. Hindi magandang balita. This is the motorbike rental. Going to Casablanca in 25. Maganda tong sena mo. Kakulay ng helmet mo. Sa intercom naman guys, nagamit ko. Halos ayaw mo nang mag-vlog kapag ka nakasuot sa'yo yung Sena. Tibay din ng GB, mami oh. Dapat nakaganto na lang tayo sa GS ko eh. Ang isa sa pinaka na-appreciate ko dito guys, yung klima. Kayang-kaya ng Dynastic gloves natin, yung lamig nila. Oh, I should ride in Turkey. September, October, Yeah. very nice. Mahilig sila maglagay ng mga matataas na gano'n, no? Yan, no? Mga tore na. Para ka nagpunta ng Roa Isabela na diretso lang na gano'n, no? I watch your YouTube channel. Thank you. Everything 160 euro together. Yung mga tao dito guys, parang sa Pilipinas din. Ang laki pala ng camel sa malapitan, ano? Bawat lugar, biglang nagbabago yung ambience. Ano guys, kung gaano kaganda. Grabe. Okay guys, good morning. Ito na yung araw na mag-ride tayo. Ngayon iikot tayo sa Morocco at tatakbo tayo ng at least 400 kilometers na layo ngayong araw. Pero ngayon, ipapakita ko muna sa inyo lahat ng motor na gagamitin namin. Ito yung team captain natin ngayong araw. We're going to use a Suzuki V-Strom DE at one of our friend going to use a triple block. Cengiz. Hi brother, Cengiz. And we have a new friends here. Hi. Antalya, Turkey. Hello. Turkey, Aled. They're going to use the BMW 1250. We are twins. Yeah, we're twins. Because we're couples. We rent here at M2R Motorbike Rentals here. All the big bikes here, you can rent everything here. Oh, there's a brand new side fun here. They have the KTM Duke 390. Africa Twin, mom. Yamaha Tenere. GS 750. Meron silang Tenere. Ooh, this is a Super Tenere. Ang laki. Tingnan mo, mami, yung nakadalawa yung tangke, oh. Wow. Dalawa yan, oh. Yung sa'yo Tenere lang. Oo, Benta eto. mo na. Sige, Kuha ka benta ng ko na Super yan. Tenere. Yan. Palitan natin ang ganito. Ang ganda nito, oh. Tenere, oh. Wow. Look at this. Ito talaga? Ito pang malakasan. They have a BMW F900 here. Ay mga side fan here that you can rent. Kasama yun sa... So, package. Go upstairs. Yep. Okay, let's go. Here's our tour captain, Bora. Good morning, Bora. Good morning, sir. Hello, sir. They can also rent riding gear? Rental. Rental. Wow. Dito mangyayari lahat yung bayaran. You can also rent a helmet if you don't have. Yes. So everything you can rent. Our tour organizer here is Boris Motorcycle Tour. Oh, too much Philippines riders. Okay, you pay. This is the room of the boss. Hi, sir. Hi, how are you? 4 wheels move the body. 2 wheels move the soul. You are the owner of this place. Good, good. All fine. Welcome to Marrakesh and Morocco. Oh, thank you. We're going to do a document for motorcycle, please. Sure. Let's go. I bring one of Revit here. This is a nice jacket. And I'll show you yung motor na gagamitin namin ngayong araw. Hindi ko pa naipakita sa inyo kung paano ko sinet up. Mami ko na magbayad dyan, ha? What did I do to my bike is I put all the luggage here and riding gear. My Revit is here. And then naglagay tayo ng tank pad dito. And I already set the lowering seat. So mas mababa na siya compare kanina. And as you see, we have a dual sport tire. So expect mo may off-road yan. Let's enjoy the off-road here. Oh, I think this is a heated grip also. Oh, there's no heated grips. I bring this one so I could put my camera there so you're gonna see me. Brand new bike and brand new side pannier. Only for Bora. Wow. Makikita nyo, halos lahat ng ginagamit ko na gear dito is from Moto Market, Philippines, guys. My tank bag is GB box. And check nyo guys, yung mga box na gamit nila dito. Another GB. All the side panniers are GB. Even this one, it's GB. Halos lahat yung GB. Yeah, it's good to know they replaced my tire. Brand new. Okay, Mitas tire, guys. Gamit natin ngayon. They need my driver's license. Philippine driver's license or international? Philippines. Here's my driver's license, sir. And if you want to subscribe my channel, please have one. You can watch it in YouTube. Yeah. Thank you for the espresso.
Ayun na guys yung mga high-end na mga shops. They always offering not a 3-in-1 coffee. Ang sarap ng kape. This one. Coffee. Coffee's life. Riders, man. What's that? Oh, This is Riders for mint. can I have one? Yeah. Two. Wow, thank It's you. very strong. Ella is still up. Okay. I want to give you my sticker. Thank Yeah. you. Thank you very much. Yeah, this is my channel. Yeah, your channel, yeah? Bora, I'm gonna give you my sticker, souvenir. Oh. 2 pieces for your bike and your Small support. watermarks. Yeah. Hi sir, a little souvenir from me. Yapıştıralım tabii Thank you. ki. Put it in my bag, Bora. Yes. Nice. Bora style. We receive a keychain and jersey, jacket. How many? Wow. Okay, motorcycle adventure. Nice. This is your old logo? This is the new logo? Ya bu orijinal logo. Thank you. Lahat ng motor nila nadikitan ko na ng sticker natin. This is my balaclava. First time kong gagamitin. Unbox natin, guys. Bango. Super premium. Very nice. It smells so good. They have a Alfred Watermax logo here and dito sa baba. See? Bango. Check my balaclava. It's so nice. Ganda ng pit. Okay guys, nag-iiba yung aking aura kapag nag-helmet na ako, no? Nagiging mas madaldal. Anyway guys, sisimulan ko yung vlog na to ng hindi magandang balita. Yung drone natin, wala na. Mabuti na lang si Ella. Hindi siya nagreklamo kahit wala na yung drone ko. Bibili lang tayo ng bago. So, they confirm na dito pala kapag sinabi sa yung kukunin yung drone, they confiscate it, paasahin ka lang daw nila. And technically, pupunta ka daw sa mga judge kung ano-ano pang pagagawa sa'yo. Wala na pag-asa. Pagka na-confiscate ng drone sa Morocco, wala na. Hindi pwede, nagpapag siya. They're not yet finished to fix this. Pinutasan nila. Oh. This is the motorbike rental. Going to Casablanca in 25. What's that? Ducati? I don't know how to read it. This is a backup vehicle supposed to be. Pero para mas makasave kami, magmumotor na kami going to Casablanca. And ikot kami dito sa buong Morocco. At yung mga bags na yon, sasakay natin doon sa backup vehicle natin. Pero all the rides natin, hindi na susunod yung backup car na yan. Diretso na lang yung backup vehicle sa Casablanca with the bags. Okay, problem solved. Maganda tong sena mo. Kakulay ng helmet mo. O pati yung kulay ng ilaw, kakulay din. Hello, mami. Hello, hello, hello. Sobrang lakas kasi Hartman Kardon yan. Kaya ganun. Okay, we're ready. Let's go. Let's go. Ride safe. Ride safe. Unang araw ng ride namin dito sa Morocco guys. Nakakatuwa at ang cool ng mga kasama namin, although may edad na sila. Okay pa yung bike na gamit namin. Mabuti lang una kaming dumating. Una ako nakapili. Yung sa aking nakuha ay 40,000 kilometers. Fresh na yan sa lagay niyan kasi malalayo ang binibiyahe natin dito. Speaking of layo nga pala ng biyahe natin guys. Ngayon ay bibiyahe tayo ng around 355 kilometers na land trip na puro motor. Layo no? 5 oras guys. Uy, nahulog yung helmet ni kuya. 5 oras na biyahe gamit itong BMW 1250. To be honest kahit na mahaba ang mileage ng motor na narentahan natin dito guys, maayos yung maintain ng motor na to Maganda yung laro ng suspension, hindi siya matagtag kahit na medyo gamit na siya. Kumbaga ito malapit na sa Desmo to Ang kagandaan naman dito guys sa Morocco, hindi ka maninibago doon sa riding style mo kasi left hand drive din siya, hindi ka nag-aalangan ba? Same din naman sa mga traffic rules natin, kanya lang ang kagandahan nandito guys ay maluwag yung mga kalsada. Pero guys dito marami ring kamote. Ngayong araw din nga pala ay monthsary namin ng aking jowa. Sa intercom naman guys nagamit ko, napakaganda ng kanyang audio quality. Halos ayaw mo nang mag-vlog kapag nakasuot sa'yo yung Sena. Ang ganda ng Hartman Kardon na nakakabit na speaker niya. Parang totoong-totoo yung naririnig mong sound system. Mapaparege ka talaga sa music na maririnig mo kapag ito yung nakasalpak sa inyong helmet, no? Ang ganda. Paunahin mo to kasi mukhang mas kailangan nila ng assistance, mami. Yung dalawang kasama natin. Kayang-kaya ko naman. Mild lang yung pacing, di naman masyadong matulin. Huwag ka mag-worry, hindi tayo maiwan yan. Temo, may nagmamarcel pa sa atin. Hey! Dala-dala ko nga pala ngayon yung Chigi na IO5. Ang problema, wala siyang lalagyan dito. Tinanggal ng motorcycle tour. Sayang. So, hindi ko magagamit yung Chigi natin. Snap-on pa naman sana siya. Sayang talaga. I don't know bakit tinanggal, no? Lahat ng bike namin, wala yung lalagyan ng electronic na yun Actually, pagdating ko ng bike kanina, yun agad ang hinahanap ko kung meron ba akong mapaglalagyan ng Chigi para sa aking navigation. Wala. Pinaligyan ko na lang ito, yung phone holder. Request na Ella at kami daw yung pangalawa sa una.
Buti dito may kambanding si Ella na backrider din. Kaya lang di rin sila kakaintindihan eh. Ano mami? Turkish eh. Di rin sila kakaintindihan. So wala din. Pero at least nagkakatawanan kayo. Hindi ko nga alam kapag tapos yung kausapin, tumatawa silang dalawa eh. Samahan nyo kami sa aming mahigit 300 kilometrong biyahe ngayong araw. Teka, wala siyang cruise control. Ibang klase yung edition ng BMW nila rito. Ang daming nawala. Walang heated grips, walang cruise control. Ginawang basic yung yung motor. Mas maganda pa pala yung mga edition ng BMW sa Pilipinas, guys. Oh. Wala lahat oh. Ang daming missing na control dito oh. Sagot yata niya lahat ng gas dito, mami. Maganda naman, mami. Kahit di ka mag-shades. Okay, my gasoline boy for today is the big boss. Morocco style. You gas on your own. Good motor. Very good suspension. Well maintained. 150. Opa. Thank you, sir. Very good si Bora. Hindi naman talaga niya trabaho na kargahan yung mga motor namin eh. This tank full. Mine, full. Tibay din ng GB, mami oh. Dapat nakaganto na lang tayo sa GS ko eh. Mas mura pa yan. Tsaka ang tigas. Tingnan mo laki oh. Pag tinignan mo, pantay pa rin siya eh. Kahit ang laki na nito, super laki. Ang ganda pa ng suspension niya kasi balansyado siya kapag may box sa likod. Ewan ko yun yung feel ko eh kanina. What happened? Lobat? Ganda rin ng Dainese oh. Wala sa atin ganyan, mami. Yung edition na yan. Buti dito pa lang tayo. Kaya ito talaga kinuha ko eh, yung pinaka low mileage eh. Tingnan mo, abot mo yan. Oh. Ang baba, di ba? It doesn't start. Maybe battery. Battery, GS problem. Also mine. Same with my 1250 problem. Can I try to start it? Battery. Hopefully it's just a fuse. Buti na lang may coffee shop dito. Kape. Hinahanap ko bakit ganito yung suspension ko. Ay ano, ito pala yun. Kung gusto mong tumaas at bumaba, pipihitin mo lang na ganun sa low. Pipihitin mo ganun sa high. Ang galing. Hindi na siya controlled dito. Ginawa niyang manual lahat pala. Siyempre, totoo naman yun na less ka sa electronics, mas less din ng problem dun sa bike. So, ito, nabababaan lang ako. Taasat ko lang ng konti. Yan. Medyo ang baba kasi masyado for me. Parang pag bumabangking ako, sumasayad yung aking boots. Ito yun na siya. Is it a Turkish dance? Nice bike, Honda oh, ganda, ang laki. Parang lumiit yung bike natin. Ay hindi, parehas lang, malaki lang tignan yung pannier niya. Dito guys, marami nagpaparenta ng mga motorcycle. Nasa iyo kung saan mo lang gustong mag-book or magrenta. Pero I highly recommend kung baguhan ka lang sa pagmo-motorcycle abroad, mas maganda na kumuha ka na lang ng tour operator o yung may mga nag-organize. Kasi mahirap eh. Pero kapag sanay ka na, pwede ka nang magsarili. Tignan nyo guys oh, grabe no. Puro desierto. Maganda dito sa North Africa kasi yung kalsada sementado. Ayan guys, nakita nyo naman, napakalungkot ng itsura. Para kang nagmumotor sa Jerusalem. Sa ngayon nga pala guys, naglabas tayo ng video natin sa YouTube na doble. Ewan ko lang kung papanoorin nyo yan kahit nagkasabay-sabay ang labas. Ngayong linggo lang. Ako, ito na oh, may border control yata oh. Oh, pinapalagpas ang motor oh. Oh. Iba yung daan niya. Sa Lunes niya, no, hindi tayo maglalabas kasi masisira yung schedule ng videos natin. Kanina yung mga nadaanan namin na mga tao, kala mo yung parang naka-uniforme ba na nasa Bethlehem ka? Parang bumalik ka sa sinaunang panahon. Tignan mo naman, no, gaano ka lungkot ba? Mabuti na lang ay maganda yung ating speaker at yung ating music sa aking intercom. Nakaka-relax. Tsaka ang ganda ng panahon ha. Ang sarap ng lamig niya. Hindi masyadong malamig. Mula kanina, ay mayroon na tayong 100 kilometrong tinatakbo at never pa tayong naka-experience ng off-road. Kakaiba guys yung experience kasi makita nyo, tignan nyo yung lugar, parang kulay putik, di ba? Tapos walang masyadong bahay. Mas makita mo yung bundok, ayun, may yelo sa taas oh. Kung familiar ka sa Pilipinas yung Sierra Madre na doon na rin medyo sa Trinidad ganun, nakabalibot na ganun na malalaking bundok, kaya lang yung kanila may yelo, baklase. Ay mga tupa oh. Kung mahilig kang manood ng mga nangyari sa Biblia, parang ito yung nakikita kong lugar eh. Ibang vibe din siya compare sa na-experience namin sa South Africa at Namibia. Magkaiba rin pala dito sa North Africa. Iba rin yung ganda niya. Ang isa sa pinaka na-appreciate ko dito guys, yung klima. Ang sarap ng lamig, saktong-sakto lang. Medyo nagmo-modern na rin yung mga bahay nila dito oh. Pero ganun pa rin, box-box pa din yung design. Kakaiba yung poste nila. May ilaw sa kalsada, tapos may ilaw din sa may bandang kabilang side. Hindi yan solar siguro kasi wala siyang nakalagay na panel eh. Paggawa ng semento yun oh. Laki. Bigla kong na-miss yung ride namin ng Namibia. Parang ganyan dinadaanan namin, tuloy-tuloy na ganyan oh. Ito, sementado. Okay dito guys.
Sa ngayon, na wala pa ako nakikitang off-road eh. Okay pa dito. But syempre guys, sa pag-ride natin sa abroad, expect the unexpected kasi minsan may mga biglaang may hirap na kalsada. Dapat lagi tayong handa doon. Tignan nyo guys, oh. Grabe no. Puro desierto. Ang ganda. Very good tong si Boris. Matulin din magpatakbo. Hindi ka mainip. Ngayon, nagka-travel tayo sa kahabaan ng disyerto ng Morocco. Okay, mukhang iikot tayo dito sa rotonda na to. Ang daming puno ng dates. Hindi niya sinusunod yung navigation, no? Dapat doon tayo eh. Kaya malayo yung ride natin pa lang ngayon. Medyo intimidating yung mga poste eh, no? Kala mo naka-dewarp na ganun. Yung parang nanonood ka ng isang super wide na video na nakaganon yung mga poste. Kayang-kaya ng Dynesic gloves natin guys, yung lamig nila. Ayos, very good yung gloves. Wow, look at that. What a view. Hindi ko alam kung pares tayo nakikita sa video, no? Pero ang ganda eh. Oh, ihinto neta tayo dito ah. Mukhang nag-aaya ng lunch si bro ah. Okay. Complexi Masagan. Very good. It's nice. Coffee time. Okay, let's go. Bye. Van tour sila. Enjoy your tour. Hong Kong Disneyland. Okay guys, coffee time. Okay naman yung performance so far ng mga bikes natin. Ama, lobat lang yung isa kanina. Ito kami sa Complex Mazagan. We still have at least 2 hours and 10 minutes drive, but I don't know, nag-iiba yung daan namin kasi gumagawa kami ng ibang route. Laura, is it okay? I'm in the second. Can I? Let's just order some coffee. You are riding and you are speaking. Yeah. I understand because always you make. Yeah, you understand my body language. I'm filming the area. That is my comfort zone, the second line. Oh yes. I love it. Yeter. Is this mine? Oh, thank you. Hot water. You want hot water? That's okay. Okay na yan. Ibang klase rin yung kape nila. It looks delicious. Kaya naman pala naliligaw ako eh. Iba pala yung ruta. It's 5 hours and 47 minutes ride. Today. A different route is this. This one is different. We're going to pass the oceans. Yun yung inahabol natin, guys. Ayos. Ito na yung route natin na bago. Okay, 1 hour 20 minutes tayo. Total of 5 hours. Do you notice the bikes has lots of different control? There's no heated grips, no cruise control. Turkey. Wow. Oh, I should ride in Turkey. September, October, Yeah. very nice. June, August, Turkey very hot. Different weather condition. If you have a tour in Turkey, please invite us if you're going to ride again. I would love to come. One question. Yes. Is the coffee in Turkey delicious like this? Turkish coffee more delicious. More delicious. We should go there. Coffee lover. Yeah. I love more drinking coffee. delicious. Nice. Karma. You don't forget anything, ma? You're good? Very nice. Wow, ganito oh. Napupunan ni Ella yung kalsada na maganda raw kasi maluwag na. Isa sa napansin ko din dito, wala silang mga drainage system. Siguro medyo hindi naman talaga palagi nag-uulan sa part na to kaya hindi naman kailangan ng mga water drainage. Kapag ganito kalawag ang kalsada tapos ang ganyang kalaki side pannier mo, eh pwedeng pwede. Esa Quira. Ang hirap pasahin. Mahilig sila maglagay ng mga matataas na gano'n, no? Yan, no? Mga tore na yun. Diyan siguro sila nagpe-pray. Okay guys, nag-iiba na yung vibe ng lugar na to. Kung napansin nyo kanina, kung medyo malungkot yung nakita nyo, eto, masaya na kasi may mga green na dyan, no? At may mga bahay na tayong nakikita ngayon dyan. Kanina talaga wala eh. Parang pag nasiraan ka doon sa dinaanan natin, yari ka eh, no? Pero ito guys, medyo may makukuha ng ka ng tulong in case. Every stop namin guys, sinesend lang sa amin via WhatsApp. So ngayon 35 minutes hihinto ulit tayo. Pero ang gusto naman namin sa mga stopover natin, hindi talaga tayo tumatagal doon. Yung bang sakto lang na hinto. Kasi kapag ka nasobrahan din talaga tayo sa hinto, nakakaantok din. So hindi rin maganda. Aso. Ayun no, Sapi Casablanca. Pero hindi pa tayo magkakasablanca ngayong araw. Doon tayo sa beach area. Smells like horse. Casablanca. Sobrang stricto nila dito, tinan mo oh. Ang daming nanguhuli ng speed cam. Ganda ng kalsate oh, spalto na eh. Ngayon naman nag-above 80, hanggang 80 lang kasi sila kapag ka may speed cam. Para ka nagpunta ng Rojas Isabela na diretso lang na gano'n oh. Gumaganda yung temperatura, 21 degrees na.
Para kang nag-set ng aircon. At ang ganda rin ng ride natin kasi di umulan. May mga camel pa oh. Wow, so beautiful. Ganda oh. Doon tayo pupunta oh. Yung seaside na. Ito yung kita natin kanina doon sa taas eh. Dito na tayo sa pupuntahan natin. 3 minuto na lamang. Ay, yun sila din kanina. Oh, yung naka-Honda. Dito rin pala punta. Ganda. Hindi nasama sa vlog ko yung asawa kong maganda. Ang ganda ng lugar oh. Super. Papark tayo dito. Okay, we're parking. One more. Little bit. Okay. Just lock? Yeah. It's not. Baka GP box yan. I like your glasses. You're Twinnie. Cameraman. I'm the walking camera. Camera here and camera here. I know. I wait your film, okay? Of course. Everything will be shared. Yeah, thank you. I watch your YouTube channel. Thank you. Historical pala to. Antique port. Portugal, traditional fish, ship. Here. Sigurado maraming fish dito. Ang daming ibon eh. Nanguhuli sila ng fish. Ibon na yan. Dami no? Ang ganda ng lugar no? Ang dami. Oh my God. We're going to eat at the restaurant. Premium restaurant. Lux. Premium. Yeah, come Okay, here. okay. Wow. Oh, I love it. Send it to the GC. Ayan guys, ito kami ni Ella ngayon sa Fishport. Napakaganda ng lugar. Super romantic. Pero guys, may maamoy ka lang dito na medyo malansa kasi marami talagang isda. Pero ganda ng vibe. Ang kulay. Super ganda. Oh, king crab. Wow. Siyempre di tayo sa Fishport kaya dapat kakain tayo ng fish dito. Tara, order tayo, mami. Oh wow, this one oh. Lobster. Oh, this looks delicious. I like this. It's Bora style. Premium restaurant. Very premium. You have to put your helmet here. What do we have here? Whitefish, this is dorad. Wow. Wait, together for mixed fish. Wow. Gelsene. Is it live? Abi, yeter. Yeter. Tamam. On a total with salad and bread and lemon and Yeah. water, everything 160 euro together. This is very expensive. Huh? Okay, bala kayo dyan. We're going to eat a premium restaurant with good plating. İstanbul. 3 hours to our next destination. Ganda ng lugar. Okay, 3.5 hours ang biyahe natin papunta sa ating accommodation. 6 na tayo ng gabi pero nag-enjoy na ako ngayong araw pa lang. Para sa akin, sulit na. Na-expect ko talaga sa mga restaurant tayo kakain pero mas na-enjoy ko yon yung ganong kain. Ganda. Halos ayoko magpatay ng camera. Kagandahan pa niyan, yung mga pinupuntahan natin, yung mga kalsada, hindi ka may inip kasi maganda rin yung mga nakikita mong view. Dinaan tayo sa ibang daan, mami, para madaanan natin yung shortcut pag-uwi. Naalala mo, mami, nung galing tayo ng South Africa tsaka Namibia? Di ba after nun bumili ka ng Suzuki Jimny tapos pinangalanan mong Africa? Baka naman pwede, Twin Africa pag-uwi. Para pares tayong may Africa. Kaya nga malamig sa kanila eh, kasi nakabalot sila sa may yelo. Right tayo. Diyan tayo galing kanina sa kabila, sa left. Ngayon mag-right naman tayo dito para iba yung madadaanan natin. Parang Ilocos ba? Hindi ba parang sa Sub-Saharan Mindanao? Yung mga tao dito guys parang sa Pilipinas din. Mahilig din silang kumaway sa mga motor tapos nakikibomba. Nagsesenya sila. Parang Lion King lang oh. Grabe. Bawat bansa, iba-iba yung kanilang ganda at attraction. Alam nyo guys, dapat narinig nyo talaga yung mga sinasabi ng asawa ko eh. Kasi you will learn something on her words. Problema, hindi ko lang maipe-play kasi nga kailangan ko pang i-on yung mic niya na nandun sa helmet eh. Akala ko pa naman bawat lugar na magagandang ganyan mapapaliparan ko ng drone. Kaya lang guys, hindi natin kinaya dahil bawal nga ang drone dito. So just enjoy the view. Yun na lang ang magagawa natin. Surfing capital yata ito nila, no? Welcome po sa San Juan, Morocco. Imagine nyo guys, no, kung sa atin sa Pilipinas, San Juan eh parang ganito rin ano. Dinarayo ng mga turista, yung ganyan. Ang sarap siguro. Tsaka yayaman bigla ang bansa dahil sa daming turismo, no? Kasi yung mga dollar nila, imagine nyo, sa Pilipinas yun gagastosin, di ba? At syempre, bababa ang value ng dolyar at tataas ang value ng piso. At alam nyo ba guys, ang mga OFW na nag-abroad para sa atin, sila yung pumapasok yung income sa Pilipinas. Kaya mga bayani natin ng mga OFW eh. Kasi sila ang dahilan kung bakit bumababa ang value ng dolyar. Yung mga pera nila kinikita sa ibang bansa, pinapadala sa Pilipinas yun. Ayun, ang Camilo.
ay nakatali. Ang laki pala ng camel sa malapitan, ano? Ang lalaki pala niya. Ako bilang isang negosyante, saludo po ako sa mga OFW na patuloy na naghahanap buhay sa ibang bansa. Although kahit alam naman natin na ayaw naman din talaga nila na mag-abroad kasi sino ba naman ang gustong malalayo sa pamilya, di ba? Grabing sakripisyo nila. Kaya naman sila nag-abroad kasi nawawalan sila ng opportunity sa bansa natin di ba? So kung magkakaroon tayo ng mas sustainable job sa Pilipinas, naku po, tataas ang turismo, tataas ang ekonomiya natin. O di sana makaahon kahit paano sa tinatawag na third world country, maging second world naman o kaya first world na, di ba? Pero malaki ang posibilidad na mangyari sa Pilipinas yon kung walang korupsyon. Ang problema, tindi korupsyon sa atin which is parang imposible na nga. Kahit sino pa ang umupo dyan sa gobyerno, kung lahat ay mangkokorap, wala, hindi tayo makakaahon. Sa bagay, sino nga naman ang hindi mangungurap sa laki ng ginastos mo sa eleksyon, ano? Bawi din kasi. Pagka gumasa malaki sa eleksyon, babawi yan. Mag-aalamano lahat yan. Yung mga OFW na nagiging kliyente ng Watermax Enterprises, no? Yung bibili ng water station. So sila naman guys yung mga talagang sawang-sawa na sa abroad. Yung mga yun talagang umalis ng bansa. Ang galing ko, nakikita ko sa mapa, nakikita ko rin dito sa actual. Kita nyo ba? Oh. Ang galing. Pati kulay, kuhang-kuha na apple. Ganda ng kalsada nila. Tingnan nyo guys. Wow. Naku po naman. Napakasarap naman yan. May ATV pa. Pupuntahin sa mga mas magagandang lugar pa sa nakikita mo. Mag-off-road yun Bawat lugar biglang nagbabago yung ambience. Mapaparecord ka talaga 2 oras na lang doon na tayo. What a view. Para ka nagmumotor sa isang naka-landscape na lugar. Agadir. Doon tayo sa Agadir Diretso tayo. Kaya ko nang balikan to mami pagka gusto mong balikan. May mapa Ayos. Hey Siri, stop the music. Balance. How are you? Stickers. If you're watching YouTube, you're gonna see yourself there. In TV. Yeah, it's me. You like it? Good to see your smile. Alright, nakapagpagas na nga kami. At ayan, makakapag-vlog na kami ni Boss Ella. Mami, kumusta ka naman dyan sa likod? Okay naman ako dito. Kami na ngayon yung nasa pang-apat na pwesto para komportable din yung ibang kasama namin. Sa mga ride na ganyan guys, ang pinaka-safe na area dyan yung pangalawa. Yun yung pwesto namin kanina guys. At yun yung paboritong spot ni Boss Ella. Ilang hours pa tayo? Isang oras kalahati. Pwede ko setting yung mapa mo ng ganyan. Gusto mo ba? Oo, pwede. Mamaya na lang. Gandaan si Eda sa mapa ko. Lahat ang dinaaran natin, mami, ang ganda, no? Ibang klaseng experience. Nag-iiba yung view, boss. Maganda. Banginoon, taas. 66 kilometers na lang. Yung hihinto yata. Ganda. Sana may picture taking dito. Little bit heavy. Ayan, ganda. Sweet. Okay, let's go. Lagay na. Sakay ka na. Good. Wow. What a view. Nasa baba pala yung view. Very nice, ma'am. Yeah. Nasa taas pala tayo 150 kilometers. Gano'n naman yung nakikita namin. Parang maliit na syudad. At lumamig yung klima compare kanina. Tingnan nyo guys, daming tinapay Dito pala, hindi sila kumakain ng kanin. Bread lang talaga yung pinaka-carbohydrates na dito. Kaya pala lahat ng mga sinaserve sa amin guys ay may kasamang bread. Kasi yun yung pinaka-kanin. Malanghap ng vitamin C. Ganda no? Nakaka-speechless. Mas gusto mo na ang North Africa, mami. Oo. Mag-fishing ka lang dyan. Tsaka yung mga nangingisda sa gilid, lahat sila may huli, no? May source of income. Matamis pa yung mga isda. Tsaka tignan mo yung kulay ng dagat, mami. Ibang klase, no? Ganda no? Dagat, kalsada, bundok. Kaya ang haba niyan, puro ganyan, no? Nag-iba na naman ang ambience. At least hindi puro lahar yun nakikita natin, ano? Disyerto. Baguio Hills. Ang ganda talaga. Iba din. Tignan nyo guys kung gaano kaganda. Grabe. Yung aso, tuwan-tuwan kalaro doon. Very nice. Mami, tignan mo yung lalaki, no? Ganyan lang, nag-iisip-isip lang siya ng ganyan, no? Let's go. Paunahin natin sila.
40 minutes. Kanina 30 lang yan eh. Siyempre akala ni Google at traffic tayo kaya bumabagal din yung minuto. Sa compute niya, dapat nandun na tayo ng less than 30 minutes dahil mga 10 minutes tayong huminto dun sa Atlantic Ocean. Ayun. Mami, iba yung kulay ng dagat, no? Blue-green. Ganyan pala ang kulay ng North Atlantic Ocean. Ang matindi pa niyan, yung katapat pala niyan is New York. 5,000 kilometers away from here. Nasa New York ka na. Para lalangoyin na natin. Gusto mo pala maglakwatsa pa eh. Multiple visa ka naman, kaya walang problema. Balik-balik ka ng Amerika. Pag dito sa Europe, dito pa yung parang yung visa, ang hirap kumuha. Eto, walang visa pero kailangan mong magkuha ng e-visa, di ba? Still visa pa din. Tapos yung iba pang mga part ng Europe, Germany for example, may certain day lang talaga or months na ibibigay sa'yo for your visa. Unlike sa Amerika, pag binigyan ka ng visa, 10 years agad. Ayun lang, mahirap pumasa pero kaya naman. Ibang kulay, no? Kulay abukado. Agadir, 30 minutes. Ganda ng kulay, no? Sabay no pa ng malamig na panahon, di ba? Wow! Grabe ang Atlantic Ocean pala, ang ganda. Yun bang tinatabi mo na yung cellphone mo dahil ayaw mo nang mag-video pero ilalabas mo pa rin kasi maganda siya. Tanggal ulit ang gloves, mami ah. Mas okay sa likod, mami. Para kahit medyo magbagal tayo, okay lang. O yan, oh. Ganda. Biglang tumatagos ka sa bundok eh, no? Ayan, mami, tinan mo, ganda nun, no? Agadir, 10 kilometers. Sa napapansin ko, parang mas maunlad pa rin yung Marrakesh. We'll see kapag nandun na tayo. Meron tayong isang gabi na matutulog dito eh. Ang ganda ng lugar. Bang galing ka ng bundok, out of nowhere, tapos biglang may syudad na ganito, no? 9 minutes, nandun na tayo. Planta ng gasolina yan. Laki. White na lahat ang building, oh. Ganda ng lugar nila. Ayun ang ATM, mami, oh. Yun, yung mga ganun MW rin, oh. Ayos, walking distance lang. Dami ng bangko dito pala eh. Kahit may charge na, okay lang yun. Sa kanila kasi, yung money changer nila, nakalagay zero charge. Eh pag withdrawal, ATM. Ito parang ang saya ng lugar, oh. Mami, yayamanin yung hotel natin, oh. Hindi tayo tinitipid ni bro. Okay, our first ride is done. Very nice trip. Dito kami sa Royal Mirage. Dito kami mag-i-stay. Uy, tabi kami ng dagat, oh. Very good, very good. Our 355 kilometers for today is done. Maraming salamat sa pagsama niya sa amin ngayon. Parating kami ng ligtas dito sa aming tutuluyan ngayong araw. Hi! Welcome in Marrakesh. Oh, thank you. Ilan yung panahon? Medyo masama. Mabuti na lang itong dala kong Red 8 na gear ay pwedeng winter, pwedeng rainy season, all weather. The only original box is GB. Post ako sa Facebook, guys. Unang makakakompleto ng tamang sagot. Syempre, may consolation prize. And to give you an idea, guys, yung kasama namin na dalawa is 68 years old na.